Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 6.793 trillion pesos proposed budget para sa 2026 inaprubahan ni PBBM. 28 million pesos na halaga ng smuggled sigarilyo nasabat sa Cavite. Lisensya ng vlogger at bus driver sinuspinde ng LTO dahil sa irresponsableng pagmamaneho. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 6.793 trillion pesos na national budget para sa taong 2026 ayon sa kumpirmasyon ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Sa ginanap na cabinet meeting sa Malacanang kaninang umaga, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na sisiguruhin na ang 2026 budget ay hindi lamang pang economic growth, kundi maiangat ang buhay ng bawat Pilipino at ang susunod na mga henerasyon. Ang nasabing budget proposal ay katumbas ng 22% ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Mas mataas din ito sa 7.4% kumpara sa 6.326 trillion pesos na fiscal budget ng 2025 ayon sa Department of Budget and Management o DBM. Layunin ng panukalang budget na pagtuunan ang dekalidad na edukasyon, accessible healthcare at workforce upskilling nang mapalakas ang human capital development ng bansa. Nakatakdang isumite ang proposed 2026 National Expenditure Program sa Kongreso sa Agosto 2025. Nasabat ng RSOU-4A at 13 Martires Police ang 28 million pesos halaga ng smuggled na sigarilyo sa Barangay Hugo Perez, 13 Martires City, Cavite sa bypass operation ngayong araw, Hulyo 15. Arestado ang dalawang sospek na si alias Jamir, 32 at Bayaw, 52, isang Chinese national. Nakuha sa kanila ang 140,000 pesos bypass money at 1.4 million pesos cash at tinatayang 800 master cases ng iba't ibang brand ng sigarilyo na umabot sa kabuoang halagang 28 million pesos. Na-recover din ang isang Toyota Hi-Ace van at 5 wing container vans na ginagamit sa distribusyon ng kontrabando. Ang operasyon ay isinagawa sa tulong ng Bureau of Customs and Revenue District Office 9A o Cabimiro. Kulong na ang mga sospek at kakasuhan sa ilalim ng Republic Act 10863 at Republic Act 10643. Sinuspindi ng Land Transportation Office o LTO ng tig-70 araw ang lisensya ng isang content creator at bus driver dahil sa irresponsableng pagmamaneho. Sa video na in-upload ng pasahero ng bus, makikitang gumagamit ng cellphone ng driver ng Kirsten Joyce Transport habang bumabiyahe sa Cavite. Pinagpapaliwanag rin ang bus company kung bakit hindi sila dapat ireklamo sa pag-hire ng isang reckless driver. Inutusan silang magsadya sa tanggapan ng LTO sa July 18. Samantala, isang vlogger na kinilalang si Cherilyn Gonzaga o Cherry White ang nag-upload ng sarili niyang video habang nagmamanehong nakataas ang paa at umiindak na paglabag sa traffic rules. Ipinapatawag naman siya ng ahensya sa July 16, 2025, Miyerkules para magpaliwanag at harapin ang mga kasong isasampa sa kanya. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, hindi dapat pinagtatawanan ang paglabag sa batas trapiko, dapat unahin ang kapakanan at kaligtasan ng publiko. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.